Pagka dumarating ang bagong taon, Opo. sinisikap ng tao magkaroon din ng bagong hope, Opo. bagong pag-asa. Bagamat kung ating sasalaminin at magbabalik tanaw tayo sa nakaraang taon na ating nilakbay, punong-puno ng iba't ibang uri ng mga suliranin, Opo. mga bagabag, dagdag pa yung mga rumaragasang mga kalamidad Opo. na nagbigay ng lungkot at hilahil sa buhay ng tao. Kaya minsan nagtatanong, ano kaya ang bubulaga sa akin Opo. pagdating ng panibagong bilang ng taon? Ano kaya ang kakaharapin natin? Sa panig nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, Opo. lagi tayong ginagabayan ng ating pamamahala Opo. sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos kung paano tayo haharap Opo. sa panibagong hamon ng Opo. ating buhay. Sa layunin nila na tayo ay hindi lamang makapamuhay ng matuwid, Opo. higit sa lahat, makarating tayo sa inaasahan nating pangako ng Diyos sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Kaya kapatid Narnel, sa pamamagitan po ng Biblia, alamin po natin kung ano po yung pangako ng Diyos na pinanghahawakan po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya kahit sabihin pang maging mahirap yung papasok na taon sa buhay natin, gaya nga po ng nabanggit po ninyo kanina, yung panibagong hamon sa buhay po natin, ay buo pa rin ang ating pag-asa na makakaya nating hindi lang maitaguyod po yung pang-araw-araw nating pamumuhay, kundi higit sa lahat, maitaguyod po natin yung ginagawa nating paglilingkod. Napakaganda ng katanungan niyan, kapatid na Glenn. Sapagkat ang tao maaring nanghahawak sa mga pangako ng kapwa-tao, di ba? Pangako ng kung sino-sino, ng may kapangyarihan. Pero ang pangunahing pinanghahawakan ng Iglesia ni Cristo, pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang babasahin ko po ay nakasulat sa unang Samuel 12:22 at 24. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh, pagkat iyon ang kanyang pangako. Kayo'y hinirang niya bilang kanyang bayan. Lamang, dapat kayong matakot kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ito po ang katotohanan nakasulat sa Biblia, pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa Kanyang bayang hinirang. Dapat po nating mapansin, mga mahal po naming mga kaibigan at mga nakikinig sa ating palatuntunang ito. Yung pangakong ito ng Panginoong Diyos, nakaangkla doon sa kahalalan. Opo. Hindi maaaring angkinin ng kahit sino Opo. Sapagkat ang pinangakuan, bayang hinirang ng Diyos. Kaya para matanggap ang pangakong ito ng Diyos, dapat kabilang ang tao doon sa bayan ng Diyos na kanyang inihalal o kanyang hinirang. Ano nga yung pangako ng Diyos? Ang sabi, hindi kayo pababayaan.